12 ng Pebrero 2013. Sa lobby ng isang hotel sa Vienna, Austria, unti-unting nagtipon ang mga flight crew ng isang airline pauwi sa Pilipinas. Isa-isa silang bumaba, may hawak na mga carry-on bag. Dala ang pagod ng 4 na araw na layover. Sa kabila ng tila normal na eksena, may isang bagay ang kapansin-pansin. Wala pa sa lobby ang isa nilang kasamahan. Siya ay si Lorraine de la Guardia, 29 anyos. Hindi rin ito sumasagot sa mga tawag ng purser ng grupo. Ilang beses siyang sinubukang tawagan sa kanyang hotel room, ngunit wala silang nakuhang tugon sa telepono. Dahil kilala si Lorraine bilang laging maaga, agad nagkaroon ng kaba ang ilan sa mga crew. Ang hotel management ang kusang nagbukas ng silid. Wala ang babae. Pero naroon ang kanyang mga gamit. Malinis ang kama, naroon pa ang bag niyang may mga pasalubong. Ang kanyang uniform ay nakasabit pa. Walang bakas ng kaguluhan, ngunit wala ring bakas kung saan siya nagtungo. Si Lorraine de la Guardia ay isang Filipina na tubong Quezon City. Hindi na bago sa mga layover sa Europe. Mahigit 5 taon na siyang flight attendant. Nagsimula bilang domestic crew hanggang sa ma-promote sa international roster. Lumaki siya sa simpleng pamilya. Bunso sa 3 magkakapatid, sinusuportahan ang kanyang nag-iisang magulang. Ang kanyang inang si Evelyn de la Guardia, 59 anyos. Si Lorraine ang nagsilbing breadwinner at kailanman ay hindi nagdala ng bigat sa pamilya. Maganda, masayahin at higit sa lahat ay may ambisyon sa buhay. Tuwing may biyahe, lagi siyang nagpapadala ng mensahe sa kanyang ka-live-in partner sa Pilipinas na si Paulo Angeles, isang 31 anyos na car sales agent sa isang dealership sa Mandaluyong. 5 taon na silang magkarelasyon. Makikita sa palitan ng mensahe nila ang mga tipikal na lambingan. Update kung anong oras siya aalis, kung anong oras darating. Mga litrato ng pagkain sa Vienna at ang madalas na linya ng kung gaano ito ka-excited umuwi sa Pinas. Ito rin ang laman ng kanyang huling mensahe noong gabi ng 11 ng Pebrero 2013 bago siya tuluyang hindi na nagparamdam. 12 ng Pebrero. Hindi na siya sumipot sa call time. Sa loob ng 2 oras na pagkaalarma ng kanyang mga kasamahan, ipinasa ang report sa Philippine Embassy at sa Vienna Police. Sinuyod ng mga autoridad ang hotel room, ang paligid at sinimulan ang pagtunton sa mga CCTV sa lugar. Lumipas ang 3 araw. 15 ng Pebrero, isang hiker ang nakakita ng nakahandusay na katawan ng isang babae sa masukal na bahagi ng Danube-Awa National Park. Ilang kilometro mula sa lungsod, bahagya itong natatakpan ng tuyong dahon at putik. Walang ID, walang cellphone, ngunit nakasuot sa kanyang pulso ang isang bracelet na may tag ng isang international airline. Pagkatapos itong iulat sa lokal ng pulisya, nakumpirma na ito ay ang nawawalang Filipina sa hotel matapos ma-examine ang kanyang dental records at fingerprint na tumugma sa isinumiteng file ng Embahada ng Pilipinas. Niyanig ng masamang balita ang buong crew. Sa Pilipinas, hindi matanggap ng kanyang pamilya ang balitang yun. Bumuhos ang luha at umalingaw-ngaw ang paghihinagpis. Si Paulo na buong panahong umaasang ayos lang ang kasintahan ay tuluyang nawalan ng pag-asa nang kumpirmahin sa kanya ng airline representative na si Lorraine nga ang natagpuang babae sa kagubatan.
Sa Vienna, agarang sinimula ng pulisya ang pagsuyod sa mga ebidensya. Una nilang tinutukan ang hotel surveillance footage. Sa kopya ng CCTV mula sa lobby, may eksenang nakunan bandang 9:00 ng gabi. 11 ng Pebrero, isang babae na may scarf at trench coat, kausap ang isang lalaking bahagyang natatakpan ang mukha dahil sa suot na bonnet. Lumabas silang magkasabay pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap. Sa paunang pagtatanong ng Austrian authorities sa mga crew at staff ng airline, lumitaw na tuwing Vienna layover ay hindi na bago ang hindi pagsama ni Lorraine sa mga lakad ng grupo. Madalas daw itong umaalis mag-isa, walang umaamin kung alam nila kung sino ang laging kasama ng stewardess. Ngunit may mga bulong na minsan daw ay may lalaking sumusundo dito sa labas ng hotel. Sa pag-aanalisa ng kanyang cellphone at laptop na naiwan para sa investigasyon, unti-unting lumabas ang mga palatandaan. May isang contact name na paulit-ulit lumilitaw. Lucas. Lumitaw ang mga mensahe, larawan at video calls sa pagitan ng dalawa. Nagsimula ang chat halos 1 taon na ang nakakalipas. Isang pag-uusap na nagsimula sa isang kilalang dating site ng mga taga-Europa. Ang mga mensahe ay puno ng pang-aakit. May mga pangako, mga larawan ni Lorraine na nakangiti. Minsan ay nagpapakita ng intimacy. Lumabas rin na ilang beses na pala silang nagkita tuwing Vienna layover. Habang iniimbestigahan ito ng Austrian Cybercrime Unit, lumabas ang isang disturbing na pattern. Ang account ni Lucas ay nakarehistro sa IP address na matatagpuan sa Lower Austria, malapit sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Lorraine. Sa cross-check ng device ID, tumutugma ito sa isang dati pang under surveillance na profile. Ikinagulat ng pamilya ni Lorraine ang natuklasan lalo pa at meron siyang matagal ng kasintahan sa Pilipinas. At wala ni isa mang senyales na silang dalawa ay nagkakamalabuan. Hindi rin makapaniwala si Paulo, bagamat ayaw niyang tanggapin ang mga lumulutang na katotohanan, ay wala siyang nagawa kundi mag-abang at makinig sa pag-usad ng investigasyon. Sa embassy report na ipinadala sa Department of Foreign Affairs, kinumpirma ng Austrian authorities na ang tinitingnang primary suspect sa kaso ay ang lalaking huling nakitang kasama ni Lorraine sa hotel. Ang taong nasa likod ng pangalang Lucas. Sa pinagsamang effort ng Digital Forensics at International Cybercrime Unit ng Austria, unti-unting natunton ang pagkatao ni Lucas. Ang lalaking nasa likod ng alias ay si Andreas Hofer, 37 taong gulang. Dati itong truck driver na nawala ng trabaho matapos masangkot sa isang kaso ng harassment laban sa isang babaeng kasamahan. Bagamat na-dismiss ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya, nanatili ang dokumentasyon ng kanyang behavioral history. Ayon sa psychiatric records na nakuha sa tulong ng korte, nakita sa kanya ang pattern ng obsessive behavior, extreme possessiveness at anger management issues. Matagal na raw itong lumalabas sa mga dating apps gamit ang iba't ibang pangalan. Ilang ulit na rin daw itong ni-report dahil sa emotional manipulation at aggressive communication. Ngunit palaging gumagawa ng bagong account sa ilalim ng ibang email o alias. Isa na rito, ang pangalang Lucas. Habang sinusuri ng pulisya ang background ni Andreas, natuklasan ang isang disturbing na pattern na maaaring konektado rin sa kaso. May 2 pang babaeng naiulat na nawawala mula pa noong 2010, ngunit hindi kailanman naresolba ang kaso dahil sa kakulangan ng lead. Si Anna Molnar,
31 anyos, mula Hungary na nawawala noong Nobyembre 2010 at Serena Ionescu, 28 anyos, mula Romania na idiniklarang missing noong Hunyo 2012. Sa isang coordinated effort ng Austrian Federal Police, sinimula ng covert surveillance sa bahay ni Andreas. Nagsumite ng request ang Criminal Investigation Team para sa search at arrest warrant ni Andreas batay sa mga nakalap na mga ebidensya. Noong 21 ng Pebrero 2013, naisagawa ang raid sa bahay ni Andreas. Kasama ang mga German Shepherd Sniffer Dogs, dinala ng mga investigator ang buong forensic team. Ang bahay ay tila normal sa unang tingin, ngunit sa isang bahagi ng lumang storage ay may maliit na basement door na natatakpan ng carpet at isang matibay na metal trapdoor. Sa loob ng basement, nakakita ang mga autoridad ng ilang kagamitan ng babae na posibleng pagmamay-ari ng mga naging biktima ng suspect. Nakuha rin sa lugar ang ilang kasangkapan na hinihinalang ginamit ng suspect sa mga biktima. Naabutan si Andrea sa kanyang silid at wala na itong nagawa kundi ang dumapa at sumunod sa utos ng mga otoridad. Sa mga unang interrogation, paulit-ulit ang kanyang linya na lahat ng ginawa niya ay sa ngalan ng pagmamahal. Ngunit hindi nito itinanggi ang ugnayan kay Lorraine. Sa halip, iginiit niyang umalis rin ito matapos ang kanilang pagtatalo sa labas ng hotel. Habang nakakulong sa selda, siniyasat ng forensic team ang kanyang mga devices at doon pa lumitaw ang mas maraming ebidensya, kabilang na ang mga dating records na may kaugnayan sa iba pang mga babaeng nawawala mula 2010. Habang papalapit ang paglilitis kay Andreas Hofer, lalong lumalalim ang investigasyon sa digital trail nila ni Lorraine de la Guardia. Habang sinusuri ang pattern ng usapan, napansin ng mga investigador na unti-unting naging controlling si Andreas. Nariyan ang paulit-ulit niyang pag-check kung nasaan si Lorraine at kung sino ang kasama nito. Pero kahit kailan ay hindi umano nabanggit ni Lorraine sa mga usapang ito na siya ay may kasintahan sa Pilipinas. Dito na lumitaw ang anggulo na baka pinaslang ni Andrea si Lorraine matapos malaman ang katotohanan. Hindi naging madali para sa pamilya ni Lorraine na tanggapin ang mga natuklasan. Lalong masakit para kay Paulo. Sa 5 taon ng kanilang relasyon, inakala niyang kabisado na niya ang kabuuan ng pagkatao ng kasintahan, ngunit hindi pa pala. Maging ang mga kaibigan ni Lorraine sa airline ay nabigla rin. Kilala si Lorraine sa kanyang pagiging responsableng anak at girlfriend, kaya't walang nakaisip na kaya niyang magtaksil habang nasa relasyon pa ito. Samantala, gamit ang search warrant na isinilbi sa bahay ni Andreas ay nagkaroon pa ng follow-up operation sa mga sumunod na araw kung saan nadiskubre sa 100 metro mula sa kanyang bahay ang 2 labi na tumugma sa 2 babaeng nauna nang naiulat na nawawala. Tuluyang isinampa ang patong-patong na kaso kay Andreas Lofer. Ang mga natagpuang ebidensya, kagaya ng mga labi, ang mga findings ng forensic experts, ang mga digital files mula sa devices ni Andreas at Lorraine, at ang mga cross-border coordination mula sa mga sangkot na pamilya ng mga biktima ay naging sandigan ng prosecution. 7 ng Mayo 2013, dinala sa Vienna Regional Court ang kaso. Kasama sa mga dumalo sa preliminary hearings ay ang ilang kinatawan ng Philippine Embassy. Kinatawan mula sa Hungary at Romania at ilang miyembro ng pamilya ng mga naunang biktima. Sa korte, tahimik si Andreas. Tanging ilang simpleng tugon lang ang kanyang naibibigay sa pamamagitan ng kanyang abogado.
Ginamit ng depensa ang palusot na wala sa tamang katinoan si Andreas para mapababa ang anumang magiging hatol sa kanya ng husgado. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng hukuman dahil malinaw sa mga ebidensya na nasa katinoan ang lalaki habang isinasagawa nito ang krimen. Sa huling araw ng paglilitis noong Oktubre 2013, iginiit ng hukom na malinaw ang motibo at ang pattern ng krimen. Inilabas ang hatol. Habang buhay na pagkakakulong kay Andreas Hofer na walang posibilidad ng parole. Ililipat siya sa High Security Prison Facility sa Kremstein Penal Institution, kilala sa Austria bilang kulungan ng mga kriminal na may pinaka-mabibigat na kaso. Samantala, lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ang kabaong ni Lorraine de la Guardia noong 13 ng Marso 2013. Tahimik ang lahat sa arrival area ng cargo terminal. Ang stewardess na dating may magandang reputasyon ay umuwing may bahid sa kanyang dangal at wala ng buhay. Naghintay sa terminal ang kanyang mga magulang, kapatid at ilang kasamahan sa trabaho. At si Paulo Angeles, ang lalaking 5 taon niyang nakasama. Sa burol sa Quezon City, dumagsa ang mga kaibigan at mga kakilala ni Lorraine. Hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng kwento. May mga humusga, may mga nakisimpatya, at may mga nanahimik na lamang. Si Paulo, bagamat sugatan ay hindi pa rin iniwan si Lorraine kahit sa huling sandali. Hindi siya narinig na nanumbat o nanisi, ngunit mas nakita sa kanya ang pagluluksa. Wala na si Lorraine para magpaliwanag at ayaw niyang husgahan ang kasintahan kahit pa lumabas na ang buong katotohanan. Humingi ng tawad si Evelyn kay Paulo na itinuring na rin nilang pamilya. Tanging ngiti lamang ang isinukli ni Paulo sa sandaling yon. Pinatawad ni Paulo si Lorraine sa kanyang naging kasalanan at pinalaya rin ni Paulo ang kanyang sarili mula sa galit dahil wala rin itong saysay para sa kanya. Matapos ang burol, inilibing si Lorraine at hindi kaagad nagbalik sa normal ang lahat. Sa Austria, nanatiling nakakulong si Andreas Hofer sa Kremstein Penal Facility habang patuloy na inaayos ng Austrian authorities ang mga legal claims ng mga naulila niyang biktima. Bagamat hindi na mababalik ang mga buhay na nawala, ang desisyon ng korte ay nagsilbing babala sa mga katulad ni Andreas. Makalipas ang ilang taon na pabalita na si Paulo ay ikinasal na rin sa isa niyang katrabaho. Tinanggap niyang marahil ay nangyari ang lahat dahil may iba pang inilaan para sa kanya at hindi iyon si Lorraine. Ngayon ay masaya na si Paulo habang binubuo ang kanyang sariling pamilya. Sa huli, naging mapait mang trahedya ang nangyari kay Lorraine, ngunit isa marahil itong leksyon para sa mga taong hindi tapat sa kanilang kapareha. Gayon din naman ang kanilang pagkawala ay nagsilbing daan upang makamit ang hustisya ng iba na mga naging biktima rin ni Andreas at iba pang posibleng maging biktima sa hinaharap.